Marami mga tao may mga mabibigat na problema at pag naisip mo yung problema nila, kumisan parang gumagaan yung problema mo. Today we're going to get reacquainted with a lady that had a terrible problem. Ang ating pag-aaral, from problem to solution. Salamat Panginoon dahil bawat katapat ng problema ay solusyon. Give us wisdom that we may learn from our reading today. That we may learn from you. So be our speaker, be our teacher, empower us, guide us. Linisin niyo po kami, walang maging sagabal para dumaloy ang pagpapala niyo sa aming buhay. Palakasin niyo po ang aming katawan, patalasin ang aming isip, paglayain ang aming espiritu na makipagniig sa inyo. Be our speaker, teach us, lift up only your name. And in your precious name, in the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. 2 Kings 4:1. One day, the widow of one of the Lord's prophets said to Elisha, "You know that before my husband died, he was a follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed the man some money, and now that the man is on his way to take my 2 sons as his slaves." Isa sa mga napakagagandang kwento sa Old Testament. Isang babaeng balo ang desperada dahil bukod sa lungkot na dinadala niya sa kamatayan ng kanyang asawa, ngayon ang kanyang 2 anak na natitirang aliw niya sa kanyang buhay at gabay sa kanyang pagtanda, ay kukuhanin pa nung pinagkakautangan ng kanyang namatay na asawa. Tradisyon nung araw na ang hindi nababayarang utang, yung anak mo ang magiging bayad. Malaking problema. Nalulungkot, wala na ng asawa, at ngayon mga walang pa ng mga anak. Nagpunta siya sa boss ng kanyang asawa, yung head prophet, si Elisha. At nilinaw niya, diniin niya na ang kanyang asawa ay dating naninilbihan, nag-aaral, tagasunod ng propeta, kaya may connection siya dito sa propetang ito sa pamamagitan ng kanyang asawa. 2 Kings 4:2, "Maybe there's something I can do to help," Elisha said. "What do you have in your house?" A most important and a most intriguing question. Lumapit yung babae sa kanya dahil nangangailangan ng tulong. Hindi natin alam kung ang inaasahang tulong ng babae ay bigyan siya ng pera para pambayad sa utang at ng yung anak niya ay huwag maibayad, huwag maipangbayad, or kakausapin ba ng propeta yung pinagkakautangan na patawarin mo na yung utang, propeta naman yung nagkautang sa'yo. Hindi natin alam kung anong laman ng isip ng babae. Pero definitely, hindi yon ang iniisip ng propeta. Kasi sabi ng propeta, "Maaaring may maitulong ako sa'yo. Ano ba ang meron ka sa bahay mo?" Hindi itinanong kung ano ba ang meron ng nanay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, o ano bang meron ako na pwede kong ipautang sa'yo? No. Ano bang meron ka? At kung umaasa yung babae ng tulong na mas instant, halimbawa ay funds, baka pwede siyang wala ng gana dahil ang tanong sa kanya kung anong meron siya. Walang-wala nga siya, kaya nga siya lumalapit. 2 Kings 4:2-4, "Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil." Elisha told her, "Ask your neighbors for their empty jars, and after you've borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it." Nakakataka naman itong payo ng propeta. Sabi niya, anong meron ka sa bahay mo? Sabi nga natin, walang-wala nga siya kaya lumalapit. Sabi niya, "Ginoo, wala po akong anuman kaysa konting-konti lang na langis ng oliba." Alam niyo yung olive oil noon was a commodity. It was a precious commodity kasi yan ay pwedeng pangluto, pwedeng pagkain, pwedeng panggamot, pwedeng pangmasahe. Very precious. At sabi sa kanya ni Elisha, baybayin mo lahat ng mga kapitbahay mo, manghiram ka ng napakarami, pinakamaraming kaya mong hiramin ng mga walang laman na mga banga, mga sisidlan, umuwi ka, at isara mo ang pinto, kayo lang mag-iina ang nasa loob ng bahay, at pagkatapos, simulan mong isalin yung langis mo na konti sa mga nahiram mong sisidlan. 2 Kings 4:5, "The woman left,
Later, when she and her sons were back inside their house, the two sons brought her the jars, and she began filling them. Very thrilling, very exciting. Marami-rami naman silang nahiram ng mga lalagyan. Nagsara sila ng pinto at sinimulan nilang magsalin. 2 Kings 4:6, at last she said to one of her sons, "Bring me another jar." "We don't have any more," he answered, and the oil stopped flowing from the small bottle. Wonder of wonders, habang nagsasalin sila at may napagsasalinan pa, hindi naubos yung konting langis niya. Kailan ito naubos? Nung wala nang mapagsasalinan, ubos na ang mga jars. Kaya sabi niya, pahingi pang lalagyan, wala na po tayong lalagyan, puno na at wala nang empty, tumigil yung langis sa pagdaloy. 2 Kings 4:7, after she told Elijah what had happened, he said, "Sell the oil and use part of the money to pay what you owe the man. You and your sons can live on what is left." So, ano na po nang gagawin namin? Marami na kaming oil sa bahay. Abay, di ibenta nyo. Part ng mapagbebentahan mo, bayaran mo yung utang ng asawa mo, hindi na mababawi ang yung mga anak, magiging slave, at yung natira, sapat na sa inyo, ipamuhay nyo. Presumably, hanggang magkaroon sila ng mga hanap buhay, magkaroon sila ng susunod na pagkukunan. So that was the problem, and all the solutions embedded in the problem. How the problem was solved is very, very interesting. And it is our interest now how the problem was solved, or what she needed, which was the problem, and what she had, and what she did. Very important. So the problem was solved by looking at what she needed, and then what she had, and what she did. First of all, she needed money. Sino kaya sa mga tao ngayon hindi yan ang need? Kahit naman dumadami yung pera mo, sabi ng Solomon, dumadami din yung bayarin, dumadami ang gastos, may kailangan ka pa rin. She needed money to pay up so that she would not have to give up her sons. But what she had, isa-isahin natin, kasi mukhang walang-wala siya but she had a prophet husband, although past tense na, patay na, dead, but still useful. Marami nga kung kailan naging dead o naging useful lalo kung may insurance. So, he was dead but still useful dahil may connection siya sa kanyang head prophet. And what did she do? This woman, she capitalized on the goodwill of her husband, on his goodwill, and on his connection. So, that she had at home. She had a dead husband that had a good reputation and had friends. So, lesson agad sa atin, lalo sa mga magulang, mag-iwan, magpamana ng goodwill. Para ang yung mga iiwan, meron man lang mabalikan, mapuntahan, matakbuhan, na alang-alang sa iyo at sa iyong alaala ay tutulungan ng mga naulila. So, she also had a prophet connection. She had a husband and she had a connection all the way to God. This was not a simple connection. He was a prophet. Elisha, one of the most celebrated prophets of the Bible. And then what she do? What did she do? She approached the one who could and who would help. Dapat ngayon pa lang umaandar na yung guni-guni natin mga kapatid para yung mga sarili nating problems, mahanapan natin ang solutions. Lesson from this story. She approached the one who could help. What's the point in approaching someone who's willing to help but cannot help anyway? And then she approached someone who also would help. What's the point if they could help but would not? Kung kaya nga pero ayaw naman o hindi gusto. So isipin, sino ang merong ganong power? And she had an idea. What was that idea? Tell the prophet. Kailangang sabihin ko sa propeta ang problema ko. Sobrang bigat, kailangan humanap ako ng ibang balikat na pwedeng tumulong, laang tumulong, kayang tumulong, at gustong tumulong. At yun yung propeta. So the solution to many of our problems is usually just an idea. Idea.
bawat problema may katapat na solusyon. Kailangan lang makonekta sila ng idea. Dapat may idea, dapat may iniisip at nag-iisip ang tao. And what she did, she worked on the idea. Sabi niya, alam ko na, ang una kong gagawin, pupunta ako sa prophet, sasabihin ko ang problema ko. At hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya nagtagal pa, pumunta nga siya at sinabi niya. Marami sa atin, maraming ideya, pero walang aksyon. Alam mo yun ang gagawin mo, tama. O sige, kukuha ko na insurance. Kailan? Sige, sabihin ko sa iyo, biglang namatay ka na bigla, wala na insurance. Kung kukuha ka rin lang, kumuha ka na ngayon kasi unang hulog mo pa lang, pag bigla ka na dedo, covered ka na. Act on the idea, especially if it's a good idea. Meron naman mga tao, act ng act, wala namang ideya. Suntok-suntok sa buwan, kung ano-anong pinagagagawa, walang plano. Hindi rin magwo-work. So she had a good idea, and she acted on the idea in a very timely manner. Kasi kung pinatumpik-tumpik pa niya, pinatagal-tagal, baka dumating na yung pinagkakautangan, nakuha na yung mga anak niya bago pa siya nakakilos. Do not, sabi nga ni Manuel L. Quezon, do not live for tomorrow what you can do for today. Natatandaan niyan yung mga nag-elementary na noong mga 1960s, Quezon Code of Ethics. Do not live for tomorrow what you can do for today. Nawala na yan nung araw pagka mga flag ceremony pag Monday, may mga nagre-recite ng mga Quezon Code of Ethics. And it gets instilled in you. Manners, etiquette. Kailangan huwag yung manya na habit. So the prophet did not give her money. The prophet gave her another idea in answer to her idea. Her idea was to go to the prophet, so the prophet gives her another idea. If the woman was thinking of money, the prophet gave her something better. Pag mayroon tayong financial problem, mga kapatid, hindi pangungutang ng pera ang laging pinakamagandang solusyon. Or hindi pera agad o cash ang pinakamagandang solusyon. Kung yun ang pinakamagandang solusyon, nanalangin na sana yung propeta, naghimala ang Diyos, may pera, o eto na yung pera. But God does not work that way. The prophet did not give her a dole-out, but the prophet gave her a project. Binigyan siya ng isang proyektong mapagkakakitaan. What else did the woman have? The woman had courage. Ang mga babae nung araw, hindi basta-basta lumalapit sa lalaki, lalo yung lalaki na yung mataas ang ranggo sa lipunan at sa pananampalataya. Pero may lakas ng loob o nilakasan ng loob ang babae na ito at lumapit siya sa propeta. Talo ang mahiyain. Lalo kung biyuda ka, mahiyain ka, magiging alipin ng mga anak mo. Ang mga anak ng mga mahiyaing magulang, dehado, talo, ipinapatalo dahil nahihiya. Tanggalin nyo yung hiya sa buhay. Ang ikahiya mo lang yung masamang ginagawa. Pero yung lalapit ka, hihingi ka ng tulong. Lahat naman kailangan ng tulong. Tiyakin mo lang na hindi ka naman laging ikaw na lang yung humihingi. Pamisa-misa ikaw naman magbigay. O pagpahingahin mo naman yung hinihingan mo, hindi parate. Pero hindi nakakahiya na humingi ng tulong sa oras ng kagipitan. Hindi nakakahiya na magpaalala kahit sa employer mo na deserve mo na ang raise kasi ang tagal-tagal mo na, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, wala pa. Hindi nakakahiya na i-demand mo kung ano yung what is rightfully yours. Kung namatay ang asawa mo, nag-aagaw-agawan sa mana yung mga pamilya niya, mahiyain ka, talo ng anak mo. Dapat ang tao hindi mahiyain, lalo may umaasa sa'yo. So talo pagka mahiyain ng tao. Hindi naging katalunan ng mga anak ngayon dahil itong babaeng to may lakas ng loob. And then what she had, the star of all the things she had, was some oil at home. Sabi ng propeta, what do you have at home? And this is a godly way to solve problems. What do you have? What is your strength? What is it in you that can become a solution? Dapat naman mayroon kayo kahit konting sariling oil sa bahay. Have something. Kahit nung naghimala si Jesus, pagpapakain ng 5,000 lalaki plus women and children,
Merong something. 2 maliliit na isda at 5 pirasong maliliit na tinapay, pinarami. Pero kung wala ni isang isda at wala ni isang tinapay, anong paparamihin? 0 times 10 is 0 pa rin. Kailangan bigyan mo ang Diyos ng something to bless. Gusto mong pumunta sa exam, pumasa? Mag-aral ka at yung alam mo, ma-bless niya dumami habang sumasagot ka ng mga tanong. Gusto mong umunlad sa buhay? Maghanap buhay ka, kumita ka ng kahit konti para paramihin ang Diyos, paunla rin ang kinikita mo. Hindi yung wala ka namang kinikita, gusto mo pang gumastos. Hindi dinadaan niya sa dasal. Kailangan meron kang something. So, bigyan ang Diyos ng mapaghihimalaan. Huwag walang-wala. Boring yung laging walang-wala ako. Ang haba-haba na ng buhay mo, walang-wala ka pa. Bakit naman walang-wala ka? Sobra ka naman successful sa pagiging wala. Pagka lagi kang wala, may kasalanan ka na rin doon. Liban na lang, as I always love to say, na sobra ka matanda, sobrang bata, o sobra may sakit. Pag willing kang ihampas ang katawan mo sa trabaho, hindi ka pwedeng walang-wala. Meron at meron, magkakaroon. And what we learned here is what we already know. Little becomes much when you place it in God's hands. Line yan of a song. Little becomes much when you place it in God's hands. At ganun ang miracle. Meron kang konti, paparamihin ng Diyos. Meron kang konting effort, paparamihin niya. To the best of your ability, ha? And what she did, she committed her own resources. Itinaya niya yung sarili niyang konting langis. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi gusto nila wala silang gastos. Iba ang gagastos, sosolve ng buo nilang problema. Gusto nila wala silang hirap, iba ang maghihirap, iba ang gagawa ng buong project, ide-deliver na lang sa kanila yung tubo. Kailangan kasali ka sa hirap. At kung ano man ang meron ka, itaya mo doon. Kasi pag nakataya yung resources mo, mas pagsisikapan mong maging matagumpay. Kaya yung mga bumibili ng mga franchises, yung gusto mag-franchise ng, halimbawa ay buko o kung anumang maliit na tindahan, ang requirement, ikaw ang tatao sa tindahan mo. At saka meron ka talagang cash outlay para sikapin mong umunlad yun dahil may nakataya ka eh. Gusto mong magtagumpay yung project. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi ayaw nilang magastusan, ayaw nila mahirapan, gusto nila charity. What else did she need? Remember, a need is a problem here and we're looking for solutions. She needed bottles. She needed jars. Lots of them. But what she had was only what was at home. But she had neighbors who had the bottles, the jars. And obviously, she had goodwill. Wala siyang jar, pero may mga kapitbahay siyang may jar. Ngayon, kung siya'y palaaway na babae, nakikipagkagalit sa mga kapitbahay, goodbye solution to the problem. Kasi kailangan ng jar, wala siyang jar, ang kapitbahay meron pero di niya kausap eh. Kagalit niya. So meron siyang goodwill. Dumadami ang assets niya. Pag binilang natin, kanina parang wala. She had neighbors who had bottles and she had goodwill. And what she did, she sought help from her neighbors. Nagkakatok, bahay-bahay, meron ba kayong pwedeng mahiram na jar? Kung di ka pinagkakatiwalaan, kung hindi ka gusto, di ka papahiramin kasi nababasag ang jar. Kung may history ka ng pagiging burara na lahat ng dinala mong jar ay nabasag, walang magtitiwala sa'yo. So you see, in solving a problem, pati history mo masasangkot. Trustworthy ka ba? Pwede ka bang pagtiwalaan? Pwede ka bang pahiramin? Kasi pwede, yes, marami akong jar. Kilala naman kita, hindi mo naman ako kinaaway, pero hindi kita papahiramin kasi ang dami mo nang nabasag. Ang pag-solve sa problema, hindi lang habang nandun yung problema, even long before it happens, your behavior, your performance is part of the future solution. Kung may inaaway kayo ngayon, nagsasara kayo ng pinto na matulungan niya kayo sa darating na problema niyo next month.
At sinong nakakaalam kung magkakaproblema kayo o hindi? Kaya yung nangaaway, nakikipagkagalit, bulag yun. Bulag siya sa katotohanan na hindi siya self-sufficient. Na darating at darating ang panahon, kakailanganin niya ang awa, ang tulong, ang respeto ng kapwa. So, she sought help from her neighbors. Ang obvious na lesson sa atin ay be neighborly. Bagamat ngayon, kahit nasa kabilang part ng mundo, isang text lang sa'yo, nahihiraman ka na. So, maging neighborly ka talaga lalo. Plant what you want and what you will need to harvest. And in your problem solving, enlist people's help. Napaka-importante pala dito yung kanyang pakikisama, pakikitungo doon sa head prophet. Ngayon sa kanyang mga kapitbahay din. So what she needed was help. But what she had was a dead husband, a living prophet, 2 sons, and people around her. Tell me, with all of this, put into the brew, alam nga namang hindi pa masolve ang problema niya. Tingnan mo lang yung listahan ng mga inilagay na assets na ilalagay ngayon, ima-marshal to solve her problem. Parang alam mo na masosolve ang problema eh. A dead husband with a good reputation, a living prophet, 2 sons, and a lot of people. The problem became parts of the solution. Remember that her problem were her 2 sons. Now her 2 sons were the main helpers in her endeavor. Sila yung mga katulong na nangolekta ng mga jars at katulong na nagsalin. And what she did, what she sought, people. Walang problemang sobrang bigat kung marami kang katuwang. Lalo kung willing sila and able na tumulong sa iyo. Many are able but are not willing. So you should ask yourself, why not? And many are willing but not able. It's not your problem, it's theirs. But to have people who are willing and able, don't ever lose them in your life. May mga tao nakikipagkagalit sa biyanan, sa manugang, sa kapatid, maging sa asawa, sa anak. It is foolish. Ang laki-laki na ng financial investment mo sa kanya, laki-laki na ng emotional investment mo, ang dami niya ng pinagsamahan, tapos aawayin mo, hahayaan mong inaway ka, hindi mo ginawa ng paraan para kayo magkasundo. It's to your big loss. Every person you lose in your life, in your social registry, is a loss. Dapat yan pinapahalagahan. So turn problems into solutions. And the lady realized one great thing, that in problem solving, people, not things, are the best assets. Ang tunay na napakalaki mong asset ay tao na makakasama mo, naniniwala sa iyo, makikibakas sa iyo. So may problema ba tayo? Ang problema natin, financial or other things, do something. Pray, but do something. Hindi pwedeng pray ng pray tas walang action. And remember, let's take a second look at the solution. Hindi siya sinabihan ng propeta, wala pala kayong pera, konti lang ang pera ninyo, may problema kayo, so magtipid kayo masyado. Bawasan yung kinakain ninyo. Magtipid kayo na magtipid. Huwag na kayong gumamit ng ilaw. Huwag na kayong, at kung modern time, huwag na kayong mag-electric fan. Huwag na kayong kumain na masarap. No. Hindi sila tinuro ang magtipid. Ang itinuro sa kanila ng propeta ay to produce money. To make an income and to increase their income. Iba naman kasing case nila dahil may propeta involved, so may miracle. But do you know na sa buhay natin, may miracle every day? Pwede nga hindi dumadami talaga literally yung oil mo, baka nga wala ka pang olive oil. Pero may ibang dumadami. Kasi kung hindi ka pinaghihimalaan ng Diyos, kapatid, bakit buhay ka pa? Sa dinami-rami ng needs sa buhay at sa kinakonti-konti ng resources, bakit buhay pa tayong lahat? Himala yun. Tayo ang living testimony na nangyayari pa ang mga himala. Na napakaraming pwede mangyari sa iyo. So pagpunta mo lang dito, pwedeng nasagasaan ka, nabundol, nadaganan ka ng natutumbang puno. Pwedeng may sumaksak sa iyo, pero ayan ka, buhay ka. Himala.
Patuloy ang paghihimala ng Diyos. Yan lang makatawid ka ng mga kalye ng Maynila na manatili kang buhay, Himalayan, ha? Daig pa nito yung nasa Biblia. So, hindi pinaghihimalaan din tayo, ha? Hindi lang sila. Pero ang point, the secret is in commerce, not in slavery. Kung meron lang tayo ngayon, sila noon na atin ngayong super OFW mentality, ang solution, sell your sons to slavery. Send them off para masolve ang problema na ngayon yung laging ginagawang solusyon ng mga tao. Hindi naman laging yun ang solusyon. Nasanay na lang tayo na yun ang solusyon. Maraming solusyon. Ang yumayaman nga sa bansa na ito, yung mga nag-i-stay Hindi yung umaalis. Yung umaalis, nagkakaroon ng panggastos, kakabili, pagpagawa ng konting bahay na maraming letter A na korting bubong. Diba? Nakakabili ng konting kotse, pero pag umuwi na, may kotse pa bang pangalawa? Wala na. Nakakabili ng konting alahas, pero pag umuwi na, bibenta na si alahas, hindi sustainable. Hindi sinabi ng prophet, gano'n naman pala, sige, say goodbye to your kids. No. Sabi ng prophet, make money. At lagi kong idinidiin yan sa ating mga kababayan. Magpapakasal pa lang kayo, tapos next month, mag-abroad na yung husband mo. Why don't you make him stay and the two of you make money? Nag-asawa ka pa, magkahiwalay naman kayo. Tapos ang dami-daming mga babaeng naghihintay lamang o lalaki na naghihintay lang ng padala, nakatunganga araw-araw. At dahil nakatunganga, naiinip, magsa-shopping ngayon. Magmo-mall, magsisine, kakain, gastos ng gastos kaya walang pera. But the solution is to make more money, not to save. Although it helps to save, pero pag ang mentality mo is to save, habang buhay na lang, gas-gas na yung payong mo, hindi mo pa pinapalitan. Habang buhay na lang, yung mantikang ipinamprito mo last week, paulit-ulit mo pa ang pinamprito. Habang buhay na lang, nagbubunga nga ka. Ang tubig! Maggastos kayo sa tubig. Ang kuryente, patayin ng ilaw. Habang buhay na lang. Kung kumikita ka ng marami, mag-save ka pa rin sa tama, pero hindi mo kailangan gawin yun. Get out of a mentality. It's a mentality that is the biggest prison. Ang mentality, kaya gusto natin magpagawa ng bahay, anak, mag-abroad ka. Kahit prostitute, nanay, oo, nadadaan na yan sa paligo ngayon, anak. Talaga, magkabahay tayo. Yung kumari ko, mas malaki ang bahay. Lagi nila ang solusyon, itaboy ang mga tao. Tapos lulungkot-lungkot. Pag nalungkot naman, hahanap ng konting aliw. Nagkaka-complicate ang problema. Well, it is a band-aid solution. It should not be the mentality of our people to always send out our loved ones to earn money. Ang mga yumayaman dito sa bansa natin, mga foreigner, bakit sila nandito? Dahil nagkakapera sila dito. Ngayon, iba naman, kung gusto mo mag-abroad dahil hilig mo, dahil gusto mo talaga, well, ibang usapan na yon. Pero para isipin mong yun lang ang solusyon, hindi yon totoo. Noong 1970s lang nagsimula yung policy na yan. Mid and late 70s. But before that, hindi naman yan ang solusyon natin sa ating mga economic problems. At nandito sa kwento, hindi sell your labor, sell your children, no. Produce more. At nakita natin kung paano sila nakaproduce ng more, hindi ko na uulitin. So anong problema natin sa buhay, lalo kung financial? Produce more. I'm not even telling you to keep on saving. Kundi, produce more money. Gusto mo palang kumain ng masarap, edi mo produce ka ng maraming pera. Gusto mo palang lunurin ka ng electric fan na laging nasa 3 ang speed, edi gawin mo, pero may pambayad ka dapat sa kuryente. Make money. Kailangan meron kang enterprise. And all the elements in the story will help us do that. Hindi na uso ngayon ang one-income household. Talagang maghihirap ka, puro tipid. Kailangan lahat may kita. Bawat taong nagko-consume, dapat nagpo-produce. Except for the few moments, and it should be short, when students are full-time na nag-aaral, o sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Konti lang yon. Marami are able-bodied, kayang-kaya natin mag-produce. Huwag kayong makontento na isa lang ang income nyo. Kung hindi kayo kontento sa inyong income. Ngayon, kung kontento kayo, di sige, makontento kayo. Pero ang dami nyo pang pangarap. Gusto nyo pang makapagbakasyon sa napakalayong Batangas. Hindi maabot-abot na pangarap. Abay, increase your income. Huwag kayong makontento sa sweldo-sweldohan lang. Dahil
Walang matutupad na pangarap pag ganun lamang. Seek people's help. People love to help others who deserve the help and people that they like. So it is important to be likable. You know, success happens to people who receive help at the right moments in their life. Everyone needs help, but people help only those they like. So be likable. It's important. Ama naming Diyos, napakaraming lesson na pwedeng mapulot sa kwentong ito. Dalangin namin ngayon, bigyan mo kaming karunungan, i-apply sa buhay namin. Hanapin yung mga equivalent sa buhay namin ng prophet, ng oil, ng neighbors. Hanapin namin yung equivalent ng pagsisikap, ng character that will deserve the help of others. At nawa, Panginoon, kung meron man sa mga anak mo ngayon dito ang kinakapos, nagigipit, give them the idea that could get them out of this situation. It's always an idea. Nawa, Panginoon, kung makuha namin at matanggap yung ideya mula sa iyo, maging masipag kami to turn it into reality. Huwag kami maging kimi, dungo, mahiyain, at tumayo kami, Lord, to claim our destiny. You know the plans that you have for us. Plans to give us a hope, a future. Plans not to hurt us. Nawa, Panginoon, yung aming mga aksyon, maging tugma sa aming mga pangarap. Maging tugma sa mga ninanais namin sa buhay. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid, hanapan ng personal application, and may the Lord let that oil flow. Remember, the oil stopped flowing nung wala nang lalagyan. So yung oil ni Lord sa buhay natin will stop flowing only pag wala nang lalagyan sa inyong buhay. Matatapon lang, masasayang lang, the blessing will stop. But as long as you are ready, willing, and able to receive the blessing, it will not stop. So if it stops, look at yourself and say, wala na pala akong lalagyan, ganito lang kaliit ang utak ko, ganito lang kaliit ang sipag ko, ganito lang kaliit ang pananalig ko, matatapon lang, masasayang yung blessing, so it will stop. Teach us, Lord. Teach us how to be deserving so that this blessing will keep flowing all our lives. Meditate on this, church.